Hindi, ang tanong dito, doon sa tatlong dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Katanggap-tanggap ba yung tatlong dahilan na ginamit niya para hindi ituloy yun? Na magkakaroon ng para sa report, kinu-question nga sa bakit itong mga taong ito ng panggagalingan ng maraming ebidensya, ayaw mong tawagin. Yun ang problema. Yan ang problema mo kung nakikinig ka. Sen, ito yung na-expect natin pala. Dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin, nahaharap po sa Blue Ribbon Committee, si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina, ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, wala naman? Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inabangan namin. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gov Chavit. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until further notice. Okay. Hindi nyo ba tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? Ay, ano nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi nga gano'n. Hindi ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Gov Chavit para malaman natin. Okay. So, siya kasi yung inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo. Kung maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya. Opo. Para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. So, nagsimula ako kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gov Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico. Opo. Na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang kao kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Pagkatapos kako ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. At pagkatapos nga ako, itong 18 ex-soldiers Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gov Chavit. Okay. O, yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, una, yung sulat na imbitasyon na for April 14, at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gov Chavit po ito tinutukoy nyo? Si Gov Chavit. Okay po, okay. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gov Chavit. Nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung unang sulat. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gov Singson, April 7 din, na dinidefer. Same day? So, na-receive yata ni Gov Singson, Opo. parang April 6 o kaya, parang umaga yata ng April 7, papunta na yata niya sa Senado para isubmit niya yung kanyang affidavit? Oo. Okay. Ngayon, nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang gano'n, dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So, isa yun, ano? Okay. Opo. Pagka sinabi, yun ang una, no? It is contingent. Ibig sabihin, it is condition on the mitigation of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan na
Paano pagkakaintindi mo ron, Nelson? Para ano, Sen, magsisindi kayo ng ilaw na, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang ng Kung kuryente. mayroon ata kayong pagdinig dyan, para malaki gastos yan eh. Kaya kung madidipper yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Oo. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Oo, bakit ang House of Representatives at saka yung Protec, nag-iimbestiga pa rin? Ay, baka iba Kami, ho, nakadalawang beses kami sa Protec eh. baka iba ho ang diskarte ni Speaker Bogie D. Hindi, sa Senado mismo. Di Kaya ba nga yung po. Protec at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. Meron pa rin. Opo. Oh, at saka yung Women and Gender Committee yata. Oo. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, Opo. at saka hindi pa namin natatanggap yung ano mo, yung Yung affidavit. affidavit. Opo. Paano nyo nga matatanggap? Sinabi na nga 7, ibibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa na natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, oo. April 7 until 5 o'clock. Oo. I-submit mo yung ano, yung affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang ano? Dapat sana April 8 man lang. Hindi, dapat sana April 5 man lang, April 6. Oo. May pasabi na. Papunta na raw yung papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong yung pala nakalakip doon. katotohanan doon, oo. Oh, yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report O yun, isa pa, kasi wala pa rin pong pumipirma. and signature of the members. Apat pa lang daw po pumipirma sin. Kailangan daw siyam eh. Teka muna, Para walang nalaman. halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna sa Blue Ribbon Committee dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga, mapagsino natin, matukoy natin talaga Oho. kung sino-sino ang may kinalaman dito, lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Oho. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin? Yun na nga. Yan. Ang isa pang narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma, nila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag hindi ko nakita rito, sabi ni Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila ng sen eh. Kaya nga, so, kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. paggagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report eh. Oho. Yung nagawa namin, at least, kabisado ko hanggang sa... Hanggang sa parang kayo chairman pa. Hindi, mas ginamit ko rin naman yung mga ibang... bagay, oo nga pala. Di ba? O ngayon, diniper niya uli. Hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang Plano na. plano na talagang ituloy pa yung hearing ng Blue Ribbon? Oho. Yan ang nakakalungkot. Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakakasipayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili, di ba? Na 14, araw ng Martes, abay, mapapanood, may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? Abay, naghanda na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tama-tama, manonood ako nito, maaga pa lamang. Di ba? Mahaba-habang usapin ito. Kasi ako, maraming ikukwento si Gob Chavit eh. Yun po sabi niya. Hindi pa na matutuloy. Teka lang, Sen, parang kung ganitong, kung ang isang sinabi ng isang tao ay pwede naman palang hindi ituloy. Hindi, ang tanong dito, doon sa 3 dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na ginamit niya para hindi ituloy yun? Justifiable o nga, no? Well, ipasa natin siguro ang taong bayan. Gaanong tipid ba? Gaanong katipiran ang matitipid namin doon? Hindi mo ba isinasang-alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan pagkat gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin? Ay, naku. Yun ang pinag-uusapan natin. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung 3 dahilan na kanyang ginamit? Una, pagtitipid. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama eh. Hindi na sabi yung affidavit. Bakit April 7 mo dinate yung sulat mo? Samantalang yun ang deadline niya hanggang alas 5 ng hapon. Ganon. Sabihin, maaga pa lang alas 7, natanggap yung sulat. So, sabihin... Di sana, nung gabi niya pinadala. Kahit na April 7, pero gabi.
Nako, magagalit si Gob Chavit niyan. tapos na dapat yung kasi siya deadline. pa nga raw nakiusap, di ba? Pumunta pa siya ng Senado sa tanggapan mismo, sa chairman ng Blue Ribbon, para sabihin sa ipayagang Pati nga ako, pati nga ako kinapi-parnis niya eh. nung sulat ko niya Oo. mismo. Yun pala, oh. Nako. Yun na nga. Ang unang... Yun ang ikomentuhan nyo. Oho. Katanggap-tanggap ba yung tatlong dahilan na kanilang ginamit? Parang sa akin, Sen, parang pagdadahilan na lang po yun. Hindi ko katanggap-tanggap. Palagay mo nagdadahilan. Ano ngayon ang inaasahan ng taong bayan? Parang ayaw talagang mapakinggan ang mga sasabihin. Parang Oo nga. tapos na. Ano para sa taong bayan ngayon? Ganun na lang ba? Kung tratuhin mo yung taong bayan? Ayun. Hindi ba nyo nakikita yung bigat ng kanyang pananagutan na dapat sana ang unahin mo yung kalagayan ng taong bayan na naghihintay dahil sa nangyari nga. Kasangkot sila rito eh. Totoo po. Pera nila eh. Kinabukasan nila ang pinag-uusapan dito. Oho. Pagkatapos magdadahilan ka ng kung ano-ano lang. Mabigat ito, Sen. Ano ha? Kaya ang tanong dyan, Oho. mag-i-hearing ka pa ba? Parang hindi na. Ha? Parang ayaw na po. Ako sa tingin ko, Sen, Ano ba nakalagay? Indefinitely? Parang gano'n? Anong kaugnayan ng pirma? Oo. Anong kaugnayan ng pipirma at hindi ayaw pumirma? Doon sa report. Wala namang kinalaman yun eh. kasi hinahanapan daw po siya ng partial report, Sen. Paano nga magkakaroon ng partial report? Kinu-question nga sa bakit itong mga taong ito ng panggagalingan ng maraming ebidensya ayaw mong tawagin. Yun ang problema. Yan ang problema mo kung nakikinig ka. Ayaw na po, Sen. Sasakuhan na natin yan. Okay na Baka wala tayong asahan. Parang wala tayong asa. Ba, hindi. Nasisipayo ako. Pero umaasa yung mga taong bayan. Huwag mo ibibitin yan, ha? Totoo po. Wala kayo sa buhay niyo.